Hi guys, welcome back to my channel, Nelworks TV. So today's vlog, ito ang gagamitin natin ngayon na motor, itong Ninja 400 natin. Cold start. Yun. Mahal ng gas ngayon guys, ngayon ko lang ito ulit ginamit. Yan, bali may re-review tayo dito sa bike natin na to, kasi kailangan natin magpalit ng motor, kailangan natin bitawan tong Ninja 400 natin. Sa mahal na kasi ng gas ngayon guys, ang hirap na mag budget. Yan, bali naka-empty siya ngayon. Yan, papagas tayo, then papasok tayo ng trabaho guys. May quick review lang tayo dito sa ating bike. Bali 25k udo nga pala ito. Painitin lang natin ng konti, kailangan mag 2 bar siya. So ayan guys, bali 2 bar na siya, pwede na natin siyang i-andar. Safe na to. Yan, bali may gas siyang 2 bar. Delay lang yung pag-angat niya kasi nakatumba pa yung motor kanina. Grabe, sarap. Bale yun nga guys, bale yun pala guys, binibenta ko na nga pala itong Ninja 400 natin. So 2019 model, 25k udo. Bali ito yung naswap natin sa Yamaha Passion natin. Bali wala siyang issue sa makina guys, sobrang smooth, sobrang hindi ko to nagamit masyado, hindi ko to nire-redline. Na expressway ko, pinakamalayo na punta na ito is sa Impanta Quezon, yun lang. Bali parang 2 beses lang siya nag-Impanta. Tapos Marilaki siguro mga 4 na beses na. Kasama na yung 2 times ko na yung Panta, kasi Marilaki na yun eh. Then ang nakuha ko pala dito, bali nakuha ko to 17k udo. Makikita nyo naman sa vlog natin yan. Tapos nag 25 siya sa akin yan, 25k. Bali almost magti 10k 1 year. One year sa akin tong Ninja 400 natin. Yung na-encounter kong issue dito guys, yung kanyang ABS. Kasi nung simula nung nakuha ko to, siguro wala pang 1 week or 2 weeks. Habang umaandar kami, biglang lumabas yung ABS dito sa gauge. Ngayon kasi tinakpan ko kasi nakailaw pa din siya. Pero kadalasan naman ng ganito, sensor lang, ABS sensor. So magkano lang yun sa Shopee, mga nasa 500. Pero kung bibili ka sa mga shop, mga nasa 1,000 yun. Tapos bali isa pang issue nito is yung brake pad niya sa likod palitin na. Magkano lang yung brake pad sa Shopee guys, mura lang. Mga nasa 500 to 1k lang.
Yan bali, pwede ko naman siyang orderin. Kasi magkano lang naman yung brake pad. Pero yung mga original na Kawasaki medyo pricey yun. Marami namang aftermarket na maganda rin naman. Sa Shopee marami, mura lang. Tsaka yung parts na ito, syempre big bike, may kamahalan pero hindi siya, kung sanay ka na sa sasakyan guys na nag-maintain, alas same lang, medyo mababa lang ng konti sa big bike. Tsaka tipid sa gas to. Ayun ang gusto ko dito, tipid sa gas. Paggas ka lang ng 200 pesos dito, malayo na mararating. Malakas lang siya ng konti sa Aerox. Problema niya dito guys, malakas lang ng konti sa Aerox. Basic, sobrang lakas ng makina. Kaya marami gusto nito. Hindi siya ganun kalakas katulad ng mga 600cc. Pero malakas siya sa paggaling ang underboat. Tapos dito lang ako lagi nagpapagas sa Petron. Pag ito yung gamit ko, big bike. Ayun, mura no, 82 na, 83 ang premium. May premium ba dito? Ayun, 95. Kahit pagasan lang natin ito ng 200 guys, sobrang tipid na ito. Kaya kung gusto ko rito sa Ninja 400, hindi siya masakit sa pulsa sa gas. Sobrang tipid. Hindi katulad na ibang big bike na sobrang lakas. Yung mga 450 SR malakas yun. Ito Kawasaki, tipid talaga. So yun guys, pagas muna tayo no? Tapos update ko kayo ulit mamaya. Ayun nga guys, medyo late na tayo sa trabaho. Bali ang oras ng time in ko sana is alas 8, 7:30 na. Pero medyo malapit naman na tayo. Wag na magka-traffic doon sa may Tansa. Bali doon na lang tayo magta-timing. Tapos ayan, ganyan kapogi yung Ninja 400 natin. Bali nagpalit na tayo ng ano, side mirror niya no, pang CX-10R. Natil tayo din na rin. Wala pang plate number kasi hindi pa siya na-transfer sa akin, or hindi ko siya transfer sa akin kasi ibebenta ko naman siya. Pati yung sa second owner hindi pa transfer. Bali kayo na magpa-transfer nito guys, sabay-sabay na yun para makakuha niyo yung plate number. Hindi ko na kasi nasikaso kasi alam ko naman ibebenta ko. Una pa lang. Ayan guys, nakapagpagas na tayo. Kunti lang pinagas ko kasi tipid naman to sa gas. Ayan guys, napaka-pogi niya Ninja 400 natin. Bali-balitin na yung brake pad nito sa likod. Ayun, manipis na. Sobrang nipis, as in manipis. Pero bibili naman tayo niyan. Magkano lang to, 500. May nakita naman ako sa Shopee. Kasi sa harap medyo may kanipisan na din, pero pwede pa. Thank you. Grabe. Tara guys, let's go.
nyo guys kung ano to kabilis mag 140 o kaya 120. Medyo may truck kasi sa harap eh. Ay nagmamadali pa yung truck. Ayan. Saglit lang. Di ba? Hindi ko pa nire-redline yan guys. Hindi kasi ako nagre-redline ng ano, ng big bike. Ayoko makawawa yung makina niya. Pero all good sa makina nito, walang issue. Yun lang talaga, mga minimal issue lang yung meron dito. Tapos sa papel, yun nga, medyo matrabaho. Walang pa-change din kayo. Saka maganda yung shock nito guys. Basic. Hindi ko na sasagad sa 120 guys kasi maraming sasakyan. Guys, sulit na sulit to pag nabili nyo sa akin. Lalo pag gagamitin mo sa racetrack kasi hindi nyo na makailangan ng ABS sa racetrack eh. Kadalasan naman ang bumibili ng Ninja 400 ginagamit sa racetrack kasi may kategory talaga na 400cc. Ginagawa nilang project.
76. Mas mura dito ah. 84 na daw. Nambahan si kuya eh, no? Ayos ah, okay. Tipid sa gas yan, boss? Tipid sa gas? 32 ko lang sa spaghetti. 32? Tipid ka, parang ano lang, parang Aerox sa NMAX lang, no? Nakadaan lang sa spaghetti. Oo. Papasok lang. Ay, late ko yan eh, no? Ito kasi 2 cylinder eh, kaya medyo may kalakasan ng konti. Target ko yung eliminator eh. Oo. Papalit dito. Ah, eliminator? Papalit ka? Eliminator din. 7 kilometer per liter. Oo. Guys, hawak mo na yan. Guys, tapos na natin siyang i-review tong Ninja 400 ko, no? So ayun lang, sana magustuhan nyo, sana mabili nyo na to kasi gusto ko nang i-out to, kailangan ko ng pera ngayon. Kung ako lang, kung personal ko lang, hindi ko siya ibibenta kasi